Nung isang beses po, meron akong nakausap, nabanggit niya sa akin na parang hindi naman ako naririnig ng Diyos. Lagi daw siya nagpe-pray pero wala naman daw sagot sa mga panalangin niya. So, ikaw ba minsan natanong mo na rin ba yun na naririnig ba talaga ako ng Diyos? Sa sitwasyon ko ngayon kasi parang hindi ko siya nararamdaman. Sagutin natin yan galing sa kanyang salita. Okay? Sabi po sa Psalm 55:16-17, "But I call to God, and the Lord saved me. Evening and morning, and at noon, I utter my complaint and moan, and He hears my voice." Sa Psalm 3:12, "For the eyes of the Lord are in the righteous, and His ears are open to their prayer." Bukas ang pandinig ng Panginoon sa kanilang mga panalangin. So righteous. Ano ba ibig sabihin ng righteous? Makasalanan ako. Ang ating Diyos po ay punong-puno ng mercy at ng grace, ng habag at biyaya. Tayo lang po ay buong pusong lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Alam niyo po ang Panginoon, grabe, lagi po siyang open arms para tanggapin tayo. Kahit patuloy tayong nagkakasala sa Kanya, nagkakamali sa Kanya, pero once na tayo po ay lumapit sa Kanya, bilang isang tatay, sobrang masayang-masaya po siya kasi naaalala natin siya nalapitan. Isaiah 65:24. Eto matindi oh. "Before they call me, I will answer." Bago ka pa tumawag, sasagot ng ating Panginoon. "While they are still speaking, I will hear." Nagsasalita ka pa lang, pinapakinggan ng ating Panginoon. Kumbaga alam niya na yung gagawin niya. Eto pa po, Matthew 21:22. "And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith." Anuman ang hilingin mo o hingin mo sa panalangin, ito ay siguradong matatanggap mo kung ikaw ay may pananampalataya. So ang tanong, kaibigan, kapatid, may pananampalataya ka ba sa ating Panginoon? Ano po bang ibig sabihin ng pananampalataya? So ang ibig po sabihin ng pananampalataya or ng faith, naniniwala ka sa mga bagay na alam mong imposible, na alam mong mahirap, na alam mong hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang solusyonan, na alam mong ang Diyos lang yung makagagawa. Kasi walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Na kahit nakikita mo yung mga negatibong bagay sa paligid mo, hindi ka naapektuhan kasi naniniwala ka na merong Diyos na kayang gumawa ng matinding bagay sa buhay mo. Yun po yung pananampalataya. Ito pa po ang isa, sabi pa po sa Mark 11:24, "Believe that you have received it, and it will be yours." Tapos sasabihin natin, hindi tayo naririnig ng Lord. Hindi ako favorite ng Diyos. Ang ating Panginoon po ay pantay-pantay ang tingin sa atin. Wala po siyang kinikilingan. Basta tayo po ay buong pusong lumapit sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya, hayaan natin siyang kumilo sa ating buhay, sa ating puso. Mararanasan po natin ang Kanyang makapangyarihang kamay na kikilo sa ating buhay. Kaibigan, kung naniniwala ka na ang Diyos mo ay makapangyarihan, na kaya niyang isupply ang lahat ng iyong pangailangan kahit walang-wala ka na. Ano man yung hilingin mo sa panalangin, maniwala ka na tinugon na ito ng Panginoon sa iyo. Maniwala ka. So ang tanong dito, ano ba yung paniniwala na meron ka? Naniniwala ka ba talaga? Buong puso ba? Trust in the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. Trust in the Lord. Gaano ba kalaki yung pagtitiwala mo sa Panginoon o mas nagtitiwala ka sa kakayahan mo o sa kakayahan ng ibang tao na gagawin sa'yo? Ang Diyos po ay hindi natin nakikita, pero maraming pagkakataon na pong pinakita niya sa'yo, sigurado ako sa'yo kung gaano siya makapangyarihan, kung paano ka nakakaraos sa araw-araw. So kaibigan, hindi bingi ang Diyos, hindi siya natutulog. "Call unto me and I will answer thee." Kailangan lang natin tumawag sa ating Panginoon. Kailangan lang natin siyang lapitan sa araw-araw. Kailangan lang nating manampalataya na may ginagawa siya. Maraming salamat. I am Blessed Victoria. I am forever blessed, and so are you.